Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 55. Lumang Tipan, Exodus 35, Exodus 36. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga mamamayang Israelita at sinabi sa kanila, ito ang mga bagay na iniutos ni Yahweh na gagawin ninyo. Sa ika-6 na araw ang lahat ng gawain ay maaaring nagawa na, ngunit sa inyo, ang ika-7 araw ay dapat na banal na araw, ang araw ng pamamahinga ng ganap na pamamahinga, na banal kay Yahweh. Ang sino mang gagawa ng anumang gawain sa araw na iyon ay papatayin. Hindi kayo dapat magsisindi ng apoy saan man sa inyong mga tahanan sa araw ng pamamahinga. Nang usap si Moises sa lahat ng mga mamamayang Israelita, sinabing, ito ang bagay na iniutos ni Yahweh. Magdala ng handog para kay Yahweh, lahat kayo na may bukas na puso. Magdala ng handog kay Yahweh, ginto, pilak, tanso, asol, lila, at pulang tela at pinong lino, balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, balat ng dugong, kahoy na akasya, langis para sa ilawan ng santuaryo, panghalo para sa langis na pampahid at ang mabangong insenso, batong onis at iba pang mahalagang bato na ilalagay sa ephod at baluting pangdibdib. Bawat bihasang lalaki sa inyo ay pumunta at gawin ang lahat na iniutos ni Yahweh. Ang tabernakulo kasama ng tolda nito, ang pantakip nito, mga kawit nito, mga tabla, mga tukod, mga haligi at mga tuntungan, gayon din ang kaban kasama ng mga haligi nito, ang takip ng luklukan ng awa, at ang kurtina para matakpan ito. Dinala nila ang mesa kasama ng mga haligi nito, lahat ng mga kagamitan nito at ang tinapay ng presensya, ang ilawan para sa mga ilaw, mga palamuti nito, mga ilaw nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar ng insenso at ang mga haligi nito, ang pampahid na langis at ang mabangong insenso, ang pambitin para sa pasukan ng tabernakulo. Ang altar para sa sinunog na handog na may rehas na bakal na tanso at ang haligi nito at mga kagamitan, at ang malaking palanggana kasama ng tuntungan nito. Dinala nila ang mga pambitin para sa patio kasama ng kanyang mga haligi at mga tuntungan, at ang kurtina para sa pasukan ng patio, at ang mga tulos ng tolda para sa tabernakulo at patio kasama ang mga lubid nito. Dinala nila ang mga mainam na hinabang kasuutan para sa paglilingkod sa banal na lugar, ang banal na kasuutan para kay Aaron na pari at kanyang mga anak na lalaki para sila ay maglingkod bilang pari. Pagkatapos ang lahat ng mga lipi ng Israel ay umalis mula sa harapan ni Moises. Bawat isa na ang puso ay napukaw at ang kanyang espiritu ay naging handang pumunta at nagdala ng handog kay Yahweh para sa paggawa ng tabernakulo, lahat ng bagay na gagamitin sa paglilingkod nito, at para sa banal na kasuutan. Pumunta sila kasama ang mga lalaki at mga babae, lahat na may pusong handa. Nagdala sila ng mga panusok, mga hakaw, mga singsing, at mga palamuti, lahat ng uri ng gintong alahas. Iniharap nilang lahat ang mga alay na ginto kay Yahweh. Bawat isa na may asol, lila, o pulang tela, pinong lino, balahibo ng kambing, mga balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula o mga balat ng dugong ay dinala nila. Gumagawa ang bawat isa ng handog na pilak o tanso at dinala ito bilang handog kay Yahweh, at bawat isa na may kahoy na akasya para magamit sa anumang gawain ay dinala ito. Ang bawat bihasang babae ay naghabi gamit ang kanyang mga kamay at dinala ang kanyang hinabi, asol, lila, o pulang sinulid, o pinong lino. Lahat ng babae na ang mga puso ay pumukaw sa kanila at may kahusayan ay naghabi ng buhok ng kambing. Ang mga pinuno ay nagdala ng batong onyx at iba pang mahalagang bato para ilagay sa ipad at sa baluti, nagdala sila ng panghalo at langis para sa ilawan, para sa pangpahid na langis, at para sa mabangong insenso. Ang mga Israelita ay kusang loob na nagdala ng handog kay Yahweh, ang bawat lalaki at babae na may pusong handa ay nagdala ng mga kagamitan para sa lahat ng gawain na iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises na gagawin. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, tingnan ninyo, tinawag ni Yahweh sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, anak na lalaki ni Hur, mula sa lipi ni Juda.
Pinuspos niya si Bezalel ng kanyang espiritu, para bigyan siya ng karunungan, pangunawa at kaalaman sa lahat ng gawaing pansining, para gumawa ng masining na disenyo na gawa sa ginto, pilak at tanso, gayon din ang pagputol at paglagay ng mga bato at pag-ukit sa kahoy, sa paggawa ng lahat ng uri ng disenyo at gawaing pansining. Inilagay niya sa kanyang puso para magturo, siya at si Oholiab na anak ni Ahisamach, mula sa lipi ni Dan. Sila ay pinuspos niya ng kakayahan para gumawa ng lahat ng uri ng gawain, para maging tagagawa ng sining, mga mag-uukit, taga-berda ng asol, lila at pinong lino, at bilang manghahabi. Sila ay manggagawa ng sining sa lahat ng uri ng gawain at sila ay masining na mga taga-disenyo. Kaya si Bezalel at Oholiab ay magtatrabaho, gayon din ang bawat pusong may karunungan na ipinagkalooban ni Yahweh ng kakayahan at pangunawa na malaman kung paano gumawa ng banal na lugar, na sumusunod sa mga tagubili na ibinigay sa inyo na gagawin. Tinawag ni Moises sina Bezalel, Oholiab, at ang lahat ng taong bihasa na sa kanyang pag-iisip ay pinagkalooban ni Yahweh ng kahusayan, at ang kanilang puso na napukaw ang kalooban na lumapit at gumawa ng gawain. Tinanggap nila mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga Israelita sa paggawa ng banal na lugar. Patuloy ang mga tao sa pagdadala ng mga handog na kusang loob sa bawat umaga. Kaya ang lahat ng mga taong bihasa na gumagawa sa banal na lugar ay lumapit kay Moises mula sa paggawa ng kanilang mga gawain. Sinabi ni Moises, ang mga tao ay nagdadala ng labis sa paggawa ng gawain ayon sa iniutos ni Yahweh na ating gagawin. Kaya ang tagubili ni Moises na wala ni isa sa kampo ang magdala ng anumang mga handog para sa paggawa ng banal na lugar. Kaya ang mga tao ay huminto na sa pagdadala ng mga handog. Mayroon na silang labis-labis na mga kagamitan para sa lahat ng gawain. Kaya ang lahat ng manggagawa sa gitna nila ay itinayo ng tabernakulo na may 10 kortina na gawa sa pinong lino at asol, lila, at matingkad na pulang lana na may disenyong kerubin. Ito ang ginawa ni Bezalel, ang napakahusay na manggagawa. Ang haba ng bawat kortina ay 28 cubit, ang lapad ay 4 na cubit. Lahat ng mga kortina ay magkakatulad ang sukat. Pinagsama ni Bezalel ang 5 kortina sa bawat isa, at ang 5 pa ay pinagsama din sa bawat isa. Gumawa siya ng mga silong asol sa sidsid ng bawat piraso ng kortina, at ganon din sa sidsid ng ikalawang piraso ng kortina. Gumawa siya ng 50 silo sa naunang kortina at 50 silo sa sidsid ng ikalawang kortina. Kaya ang 2 kortina ay magkasalungat sa bawat isa. Gumawa siya ng 50 gintong kawit at pinagsama ang mga kortina kaya ang tabernakulo ay nabuo. Gumawa si Bezalel ng kortina na gawa sa buhok ng kambing para sa tolda sa ibabaw ng tabernakulo. Gumawa siya ng 11 kortinang kagaya nito. Ang haba ng bawat kortina ay 30 cubit at ang lapad ng bawat kortina ay 4 na cubit. Bawat isa sa 11 kortina ay magkapareho ang sukat. Pinagsama niya ang 5 kortina sa bawat isa at gayon din ang iba pang 6 na kortina sa bawat isa. Gumawa siya ng 50 silo sa sidsid ng dulong kortina sa naunang piraso, at 50 silo sa bandang sidsid ng dulong kortina na pinagsama ng ikalawang piraso. Gumawa si Bezalel ng 50 tansong kawit para pagsamahin ang mga tolda para ito ay maging isa. Gumawa siya ng pantikip sa tabernakulo na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, isa pang pantikip na mainam na balat para sa ibabaw niyon. Gumawa si Bezalel ng patayong tabla na gawa sa kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang haba ng bawat tabla ay 10 cubit at ang lapad ng mga ito ay 1.25 cubit. May 2 usli sa bawat tabla para pagsamahin ang bawat isa. Ginawa niya ang lahat ng tabla ng tabernakulo sa pamamagitan nito. Sa paraang ito ginawa niya ang mga tabla para sa tabernakulo. Ginawa niya ang 20 tabla para sa timog na bahagi. Gumawa si Bezalel ng 40 pilak na tuntungan na suutan ng 20 tabla. May 2 patungan sa ilalim ng naunang tabla na maging 2 tuntungan, at gayon din ang 2 tuntungan sa ilalim ng bawat iba pang tabla para sa kanilang 2 tuntungan.
Para sa ikalawang gilid ng tabernakulo, sa silangang bahagi, gumawa siya ng 20 tabla. At ang kanilang 40 pilak na tuntungan. May 2 tuntungan sa ilalim ng naunang tabla, 2 tuntungan sa ilalim ng kasunod na tabla, at sa sumunod pa. Para sa bandang likuran ng tabernakulo sa gawing kanluran, gumawa si Bezalel ng 6 na tabla. Gumawa siya ng 2 tabla para sa likurang sulok ng tabernakulo. Ang mga tabla ay nahiwalay sa ilalim, pero pinagsama sa itaas sa iisang argolya. Ganito ginawa ang para sa 2 sulok na nasa likuran. Mayroong 8 tabla, kasama ng kanilang pilak na tuntungan. Mayroong bilang na 16 na tuntungan lahat, 2 tuntungan sa ilalim ng naunang tabla, 2 tuntungan sa ilalim ng kasunod na tabla, at sa kasunod pa. Gumawa si Bezalel ng paalang na haligi na gawa sa kahoy ng akasya, 5 para sa mga tabla sa isang gilid ng tabernakulo, 5 paalang na haligi para sa mga tabla sa kabilang gilid ng tabernakulo, at 5 mga paalang na haligi para sa mga tabla ng likurang gilid ng tabernakulo patungong kanluran. Ginawa niya ang paalang na haligi sa gitna ng mga tabla, iyon ay, kalahati pataas, para umabot sa dulo hanggang dulo. Tinakpan niya ang mga tabla ng ginto. Ginawa niya ang kanilang mga gintong argolya, para ang mga ito ay magsilbing panghawak ng mga tubo, at kanyang binalot ng ginto ang mga rehas. Gumawa si Bezalel ng kortinang asul, lila, at pulang lana, at pinong lino na may mga disenyo ng cherubim, ang gawa ng mahusay na manggagawa. Gumawa siya ng 4 na haligi ng kahoy na akasya para sa kortina, at tinakpan niya ang mga ito ng ginto. Gumawa rin siya ng mga gintong kawit para sa mga haligi, at kanyang ipinagbubaw ng 4 na tuntungang pilak. Gumawa siya ng pabitin para sa pasukan ng tolda. Gawa ito sa asol, lila, at pulang lana, na ginagamitan ng pinong lino, na gawa ng isang magbuburda. Gumawa din siya ng 5 mga haligi na may mga kawit na may pabitin. Tinakpan niya ang ibabaw at ang mga dulo nito ng ginto. Ang 5 tuntungan ng mga ito ay gawa sa tanso. Bagong tipan. Mark 31 minuto pasado alas 7:37, Mark 8:1-13. Pagkatapos ay muli siyang umalis mula sa lupain ng Tyro, at dumaan sa Sidon patungo sa dagat ng Galilea, paakyat sa lupain ng Decapolis. At dinala sa kanya ang isang taong bingi at nahihirapang magsalita, at nagmakaawa sila sa kanya na ay patong niya ang kanyang kamay sa lalaki. Inihiwalay niya siya mula sa maraming tao ng sarilinan at hinawakan niya ang kanyang mga tainga at pagkatapos dumura, hinawakan niya ang kanyang dila. Tumingala siya sa langit, at nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na ang ibig sabihin ay, bumukas ka. Agad bumukas ang kanyang pandinig at napuksa ang pumipigil sa kanyang dila at malinaw na siyang nakapagsasalita. At ipinag-utos niya sa kanilang huwag itong ipagsabi sa kahit na sino. Ngunit habang lalo pa niya itong pinagbabawal, mas lalo nila itong inihahayag. Lubos silang namangha at sinasabi nilang, mahusay ang lahat ng kanyang ginawa. Nagagawa niyang makarinig ang bingi at makapagsalita ang pipi. Sa mga araw na yon, naroon muli ang maraming tao at wala silang makain. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, naaawa ako sa mga tao dahil patuloy nila akong sinamahan ng 3 araw at wala silang makain. Kung pauuwiin ko sila sa kanilang mga tahanan na hindi pa nakakakain, maaari silang himatayin sa daan. At nagmula pa sa malayo ang ilan sa kanila. Sinagot siya ng kanyang mga alagad, saan tayo maaaring makakuha ng sapat na tinapay sa isang ilang na lugar upang busugin ang mga taong ito? Tinanong sila ni Jesus, ilang tinapay ang mayroon kayo? Sinabi nila, 7. Inutusan niyang umupo sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat at hinati-hati ang mga ito. Ibinigay niya ang mga ito sa kanyang mga alagad upang ipamigay nila, at ipinamigay nila ang mga ito sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda,
At matapos siyang makapagpasalamat para sa mga ito, inutusan niya ang kanyang mga alagad na ipamahagi din ito. Kumain sila at nabusog, at kinuha nila ang mga natirang pinaghati-hati, umabot ang mga ito sa 7 malalaking basket. May 4,000 ang mga taong naruroon. At pinauwi niya sila. Agad siyang sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sila sa rehiyon ng Dalmanuta. At pumunta ang mga Pariso at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Humingi sila sa kanya ng palatandaan mula sa langit upang subukin siya. Napabuntong hininga siya sa kanyang espiritu at kanyang sinabi, "Bakit naghahanap ng palatandaan ang salinlahing ito? Totoong sinasabi ko sa inyo, walang palatandaang ibibigay sa salinlahing ito." Pagkatapos ay iniwan sila ni Jesus, muling sumakay sa bangka, at pumunta sa kabilang dako. Mga awit, Psalm 25:16-22. Bumaling ka sa akin at kawan mo ako, dahil ako ay nag-iisa at nahihirapan. Ang mga kaguluhan ng aking puso ay lumalawak, hanguin mo ako mula sa aking pagkabalisa. Masdan mo ang aking paghihirap at mga paakit, patawarin mo lahat ng aking mga kasalanan. Masdan mo ang aking mga kaaway, dahil sila ay marami, kinamumuhian nila ako ng may malupit na pagkagalit. Pangalagaan mo ang aking buhay at sagipin mo ako, hindi ako mapapahiya, dahil nagkukubli ako sa iyo. Nawa ingatan ako ng dangal at pagkamakatwiran, dahil umaasa ako sa iyo. Sagipin mo ang Israel, O Diyos, sa lahat ng kanyang mga kaguluhan. Maaway naming Ama, naririnig namin ang iyong mga babala tungkol sa mga huling araw at ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagbabalik ng iyong anak. Habang pinagninilayan namin ang talinghaga ng 10 dalaga at ng mga talento, tulungan mo kaming mabuhay ng may pagbabantay at katapatan. Bigyan mo kami ng karunungan upang gamitin ang iyong mga ibinigay sa amin para sa ikauunlad ng iyong kaharian. Naway matagpuan mo kaming nagbabantay at naghihintay sa iyong pagbabalik, na ang aming mga ilawan ay nagniningning at ang aming buhay ay nagbubunga para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang lahat ng aming gawin ay magbigay ng karangalan kay Hesukristo, aming Panginoon at Hari. Amen.